tinitwist na ng mainstream media ang sinumpaang salaysay ng isang vlogger na kakilala ko. Kung pupuruhan ako ng pupuruhan, di ba, Mother Pebbles, magkakapuruhan kami. Okay? Pero gusto lang ipaunawa sa inyo, talagang sabi ng News 5, sa isang sworn affidavit, inilahad ng vlogger na si Pebbles Cunanan na si dating presidential spokesperson Harry Roque umano ang mastermind sa likod ng viral na polvoron video na inedit para magmukhang gumagamit ng illegal na polvoron si President Bongbong Marcos. Si Harry Roque hindi marunong mag-edit. Okay? Nagpapaturo pa nga yan. Nasa Netherlands kami. Hindi nga marunong yan mag-StreamYard. Okay? So, Mother Pebbles, aminin mo na kasi na inutusan ka ni Lisa Tanas. Okay? Aminin mo na ng bonggang-bongga. Hindi marunong si Harry Roque. Bakit ka naman ganyan? Huwag ganon. Okay? Tapos sabi ng kasi nitong ng media, although opinion mo yun, sabi ng mainstream, ayon kay Cunanan nagkaroon ng private dinner ang ilang Pro-Duterte vloggers at personalities matapos ang mahisog rally sa Hong Kong July 24. Totoo naman yun. Okay? Ngayon, ayon kay Cunanan, ayan, sa naturang pagtitipon sinabi umano ni Roque na nakakatanggap sa pagtitipon sinabi umano ni Roque na nakatanggap siya na isang screenshot kung saan makikita umanong gumagamit ang pagulo ng polvoron. Ako yung nag-send kay Harry Roque. Okay, ito lang ang gusto ko. Alam nyo, sa dami kong nakakausap, kahit mga kaibigan, alam nila yan. Pag mga sensitibong bagay, I don't trust anybody, anyone. Kaya di ba, Mother, tinatanong mo ko, palangga, di ba? Ito magkatapatan lang tayo, Mother, hindi tayo magkaaway. Katotohanan lang. Pag tinatanong mo ko sino yung source ko, anong meron ako, hindi ko binibigay sa'yo, which is sinabi mo naman yan. How much more kung binigay ko, di, kawawa naman yung aking mga puting ahas. Baka mapahamak mo at mapatay sila. O, magurgur sila. So, kahit sino, kahit si Harry, kahit sino pang, kay si Hoda, kahit yung mga kaibigan kong nakakasama ko, you know, sa pang-araw, sa travel and everything, lagi kong sinasabi sa kanila, I'm sorry. Hindi ko pwedeng sabihin ang importanteng bagay sa inyo dahil ayokong mapahamak ang aking mga puting ahas. Kasi hindi ko alam, baka awayin niyo ako later. Which is true enough. Okay? Kasi ako pinagkakatiwalaan ako ng mga puting ahas. Kaya, Mother, nung tinatanong mo ko palang ganito, ganon, bakit, di ba sinabi ni Mother Pebbles kanina, nagtataka siya, bakit ako, may araw na akong hawak, pero siya wala pa. Tama ba ako? Sinabi niya kanina, bakit kami daw may mga hawak na about sa video, about sa pulburon, pero wala siya. Kasi in-entrust yun sa akin ng puting ahas. At hindi ko pwedeng i-share kahit kani-kanino yun. Kasi nagkaroon ng premiere night. Okay? Nagkaroon ng premiere night. So tama yun. Hindi ko pwedeng sabihin kahit kay Harry, kahit kanino. Dahil ayokong magurgur ang you know, ang, what do you call it? Ang ating mga puting ahas. Ngayon, mga kababayan, kaya may totoo din sa sinabi ni Pebbles. Alright? May totoo din sa sinabi ni Pebbles doon na wala siyang alam, wala pa siya talagang video, kasi ayokong i-share. Kasi ang grand plan ko talaga na ipalabas ko ng premiere night. Okay? So ngayon, even nga dito sa mga kaso ko na ibinato sa akin ng mga bangag at nire-require nila, gusto nila mag-discovery, sinusubukan nilang i-dismiss ang aking anti-slap para malaman nila kung sino ang ang aking mga puting ahas. Ano ang sabi ko sa lawyer ko? Unang-una, nag-apply kami ng protective order. Napoprotektahan namin, may batas naman sa California, napoprotektahan ko pala yung aking mga puting ahas. At even sinabi ko sa lawyer ko, honestly, I cannot give you names because I don't really know them. The only I got, sabi ko, ay yung mga information.
mga information na binibigay sa akin, doon ako dumidepende sa mga information, sa mga dokumento. Hindi ko kailangan itanong ang pangalan nila, address nila o phone number. At lahat yan ang nakalagay puting ahas. Alright? So ngayon, mga kababayan, balik tayo dito sa, well, very simple lang, kaya hindi ako na-contempt. Alam ng mga hangal, dyan sa Congress, yang si Akop, si Abante lahat, na wala silang jurisdiction sa akin. The only thing na pwede nilang gawin sa akin, ipagurgur ako. Okay? Yun. Ngayon, huwag kayong magdiwang. Imagine ninyo, kayong mga mainstream media, katawa-tawa kayo. Pinaniwalaan nyo si Talakera. Yes, kaibigan ko si Pebbles. Pero paano mo papaniwalaan si Pebbles? Okay? Tinanong, ulit-ulitin natin, na ginawa siyang forensic expert na ngayon. Hindi siya nag-aral. Patungkol sa hindi siya bihasa, tungkol sa pag-check nitong mga, pag-examine ng mga, ng mga video. Yan ang katotohanan. Tapos ngayon sinabi nyo, siya ay, lahat ng news, copy-paste lang sila, di ba? Puro copy-paste. Tignan natin. Basahin ko lang to. Ano to sabi ni Talakera? Isa-isahin natin at pasisinungalingan natin yung kanyang sinabi. Alright? Ito ba yon? Okay, ha? I have to, kailangan ko kasing, asan ito? Okay. Wait a minute. Alright? So, sinumpaang salaysay. Ayan. Sikat na sikat ngayon ang sinumpaang salaysay. Ipakalat pa uli natin. Ayan, vlogger. Ibinuking si Roque na nasa likod ng pagkakalat ng pulburon video. Kung titignan ninyo ang narrative ni Pebbles, okay? Kung tama yung pagkaalala ko, na sinabi niya na may pinakita na picture, okay, si Harry, tas meron daw akong sinend sa kanyang picture. Okay? Yes, sinindan ko siya ng picture. Picture lang na naka-green. Screenshot yon sa video. Kasi ayokong pag nirelease ko kahit kanino, kahit kay Harry, ay magkalat ang video. Wala nang thrill. Wala nang thrill, wala nang saysay. Kaya nga pinalabas ko yun doon mismo sa event ko sa Long Beach, California. So ngayon, ang nakakatawa dito, ibinuking daw si Roque ni Pebbles. Ang sabi nga niya sa kanyang, teka lang ang sinabi nga niya sa kanyang sinumpang salaysay, o na number 9 na binasa namin ni Harry Roque, siguro naman nakakaintindi kayo Tagalog, Sabi niya, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmulan ng pulburon video at ang siyang nagpakalat dito sa publiko upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Nakita nyo, ako ang nagpakalat. At sinabi niya na sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwala. Diba? Ibig sabihin, personal opinion niya yon. Personal judgment niya. Yung kanyang sariling pananaw. Hindi, wala siyang personal knowledge. Kasi, ang sabi nga niya, sinindan ko siya ng picture. Okay? Tapos, may kinukwento siya, tungkol kay Harry, pero hindi niya mapapatunayan sa korte. Nabanggit na rin ni Spokesary kanina. So, ngayon basahin natin yung number 1. Okay? Ang sabi ni Pebbles, ako si Vicente Bengcalo Pebbles Cunanan, na nasa hustong gulang. Okay, Pilipino. Number 1. Ang sinumpaang salaysay na ito ay nagsisilbing detalyadong paglalahad ng aking mga naging personal na obserbasyon. Kaugnay sa kumakalat na umano'y video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan makikita isang taong kahawig ni PBBM ay hinihinalaang gumamit ng illegal na droga o cocaine. Ang video na ito ay tinagurian ngayon ng publikong pulburon video. Unang-una, Mother Pebbles, kaya ka nga nagsalita. Naalala mo, nagsalita tayong 2 August, nag-away pa kayo ni Taning. At inilabas mo mismo ang audio ni Lisa Tanas. Galit-galit ka kay Lisa Tanas. Ako din, na pinagbintangan ka ni Aimee. Remember this story? Nag-vlog pa kami ilang beses. Okay? Nasabi ko, ito, balikan natin ang kwento ha. Ito, mga palangga.
Naalala ko ang kwento. Nung si Magbangag ay naupo, naawa ako kay Mother Pebbles kasi jobless siya. Okay? Narinig niyo na to. Ngayon, bilang isang tumulong, okay, hindi siya in-appoint o hindi siya binigyan ng trabaho ni Bangag at ni Lisa Canas. Di ba? Pinaboran si Taning. Nag-away pa sila. Kaya ako kinampihan si Mother Pebbles. Kasi inapi siya ni Taning. At kinampihan ni Lisa si Taning. Okay, so ganun ang kwento, di ba? So ngayon, si Pebbles gusto nang magwakak-wakak, gusto niyang magsalita. Laban kay Lisa Tanas, laban kay Taning. Ano ang ginawa ko? Mother, alam mo to, wag ka munang magsalita. Baka naman, parang, kasi ayokong magsalita laban kay Bangag. Ano ang ginawa ko? Biniber ko si Amy Marcos. Manang, magsasalita si Pebbles laban kay BBM, kay Bangag. Okay. Wala pa, kahit balikan yung mga vlog ko, wala pa akong sinasabi nun kung anong sasabihin ni Pebbles. Alam mo to, Mother, ano ang sabi ni Amy Marcos? Ano yun, Maharlika? Yung tungkol sa shab-shab na pinabibili ni Lisa Tanas? Nabalikan nyo? Nasundan nyo? 2022 ito. Okay? 2022 ito. So, itong sinasabi mo, Mother, sa sinumpang salaysay mo, alam mo na adik si Bangag. Alam mo na addictus benedictus. Alright? At, pinakiusap ko kay Amy Marcos na ikaw ay bigyan ng trabaho. Ang sabi ko pa nga, di ba? I wish na retrieve ko. May mga libo-libo kasi ang aking mga screen. Los Biminda Garces, thank you. Mga screenshot, Pinakiusap kita kay Amy Marcos, di ba, nagpa-thank you ka pa nga din sa akin, naka-live naman tayo, nabigyan ka ng trabaho para hindi kayo mag-away-away dahil ayokong masira si Bangag. Yun ang katotohanan. So kaya kahit anong gawin mong sinumpang sa kayong mga media, di ba, talagang kayo ay coordinated. Imagine mo, yung mga pasabog ko patungkol sa smuggling, sa kidnapping, yan sa Pulboronic, na ako ayaw niyong kunin. Pero bakit ngayon, dahil si Pebbles ay bumaliktad na, sa mga bagag kinukuha nyo, ang question, tigma magkano kayo?